Magandang araw at welcome sa Buhay na Walang Sakit TV. Isa sa madalas na problema sa kalusugan ay ang mataas na kolesterol na maaaring humantong sa iba't ibang sakit sa puso. Marami agad na umiinom ng gamot para dito. Ngunit alam mo ba na may mga natural na paraan upang pababain ito? Sa video na ito, aalamin natin ang mga pagkain na patunayang epektibo sa pagpapababa ng kolesterol. Batay sa scientific research at pinagkakatiwalaang sources, tatalakayin din natin ang mga pagkaing dapat iwasan upang mapanatili ang malusog na puso, pati na rin ang iba pang paraan gaya ng tamang ehersisyo at lifestyle choices. Siguraduhin panoorin ito hanggang sa dulo at huwag kalimutang isubscribe ang Buhay na Walang Sakit TV para sa mas marami pang health tips. Tara, simulan na natin. Si Mang Tonyo ay isang 55 anyos na mahilig sa pritong pagkain, chicharon at matatamis na inumin. Noong huling check-up niya, nadiskubre niya mataas ang kanyang kolesterol. Pinayuhan siyang uminom ng maintenance medicine, ngunit naghanap siya ng natural na paraan upang pababain ito. Dito niya natuklasan na may mga pagkain na hindi lang pampalusog, kundi talagang may kakayahang kontrolin ang kolesterol sa katawan. Hindi lang taba sa pagkain na nagiging sanhi ng mataas na kolesterol, kundi pati na rin ang stress, kakulangan sa ehersisyo at maling nutrisyon. Kaya ano nga ba ang mga tamang pagkain upang mapanatili ang malusog na antas ng kolesterol? Ayon sa World Health Organization, halos 40% ng mga kaso ng heart disease ay may kaugnayan sa mataas na kolesterol. Samantala, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang mataas na LDL o bad cholesterol ay isa sa mga pinakamalaking risk factor para sa heart attack at stroke. Sa isang pag-aaral mula sa American Heart Association, natuklasan na ang tamang pagkain ay maaaring magpababa ng LDL cholesterol ng hanggang 30%. Ito ay katumbas ng epekto ng ilang gamot. Ayon sa Harvard Medical School, ang oatmeal, beans, at prutas ay tumutulong sa pagbawas ng kolesterol dahil pinipigilan dito ang pag-absorb ng taba sa bituka. Mayaman din sa monounsaturated fats ang avocado, olive oil, at nuts na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na antas ng kolesterol. Samantala, ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pagkain ng fatty fish tulad ng salmon, sardinas, at tuna ay nakakatulong sa pagpapababa ng triglycerides at nagpapabuti ng overall heart health. Huwag din kalimutan ang birding gulay tulad ng spinach, kale, at broccoli na may antioxidants na nagpapalakas sa blood vessels at tumutulong sa pag-iwas sa cholesterol buildup. Kung may mga pagkaing makatulong sa pagpapababa ng kolesterol, may ilan din na dapat mong iwasan. Ayon sa World Health Organization, ang processed meats tulad ng bacon, hotdog at sausages ay hindi lang nagpapataas ng kolesterol, kundi nagdudulot din ng inflammation sa katawan. Ang trans fat na matatagpuan sa margarine, fast food at commercial baked goods ay pinapataas ang bad cholesterol habang pinabababa ang good cholesterol. Samantala, ang mga matatamis na inumin at refined carbohydrates tulad ng soft drinks, cakes at white breads ay nagdudulot ng insulin resistance na maaaring magpataas ng cholesterol levels. Marami rin na naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa kolesterol. Isa na sa pinakaraniwang paniniwala ay ang lahat ng taba ay masama at dapat iwasan. Ang totoo, hindi lahat ng taba ay nakakasama. Ang katawan natin ay nangangailangan ng healthy fats tulad ng omega-3 mula sa isda at monounsaturated fats mula sa avocado at olive oil upang mapanatili ang malusog na puso.
May ilan din nagsabi na kung payat ka, hindi ka magkakaroon ng mataas na kolesterol. Ngunit kahit payat, maaari ka pa rin magkaroon ng mataas na kolesterol kung madalas kang kumakain ng processed foods, fast food at sugary snacks. May paniniwala rin na ang itlog ay nagpapataas ng kolesterol. Totoo na ang itlog ay may kolesterol. Ngunit ito ay hindi direktang nagpapataas ng bad cholesterol sa katawan kung kakainin ng tama. Mas dapat iwasan ang trans fat at processed foods kaysa sa itlog. Bukod sa tamang pagkain, may iba pang paraan upang mapanatili ang malusog na cholesterol levels. Ang regular na ehersisyo ay isang mabisang paraan upang pababain ang kolesterol. Ayon sa pag-aaral, ang 30-minutong brisk walking araw-araw ay maaaring magpataas ng good cholesterol at magpababa ng bad cholesterol. Mahalaga rin ang stress management dahil maaaring magpataas ng cholesterol levels ang labis na stress. Subukan ang deep breathing exercises o simpleng pagre-relax upang mapanatili ang malusog na puso. Huwag din kalimutan ang sapat na tulog dahil ayon sa research, ang mga taong may kulang sa tulog ay mas may mataas na risk ng mataas na kolesterol at heart disease. Sa pagluluto, gamitin ang steaming, grilling o baking sa halip na deep frying upang mabawasan ang unhealthy fats sa pagkain. Iwasin din ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na puso at blood circulation. Ngayon, alam mo na kung paano pababain ang kolesterol ng natural gamit ang tamang pagkain, ehersisyo at healthy lifestyle. Hindi kailangan agad umasa sa gamot kung maaari namang gawin ang lifestyle changes na ito. May paborito ka bang pagkain mula sa ating listahan? O may mga nais kang idagdag? I-comment mo sa ibaba. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang health tips, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang Buhay na Walang Sakit TV para palagi kang updated sa ating mga health topics. Kung may gusto kang paksa tungkol sa kalusugan na gusto mong pag-usapan natin sa susunod na episode, ilagay lamang ito sa comment section. Salamat sa pakikinig at kita-kits tayo ulit sa susunod nating kwentuhan.